nyo itong kantang ito bago ako mag-preach. Naghahangad ng isang simpleng buhay, ngunit wala. Sabay-sabay po tayo. Sabihin nyo nga, wag na wag tayong masanay. O, yan ang pag-uusapan natin. Sanay, wag masanay. Don't get used to it actually. We can never get used to it in everything na mga nangyayari. So, alam nyo, isang bagay, ang napakahirap tanggalin sa buhay, hindi yung masama, hindi yung mali, kundi yung nakasanayan na. Pag nasanay ka sa isang bagay, kahit mali yan, matatanggap mo na, nagagawa mo na. Pag nasanay ka sa isang bagay, kahit ayaw mo na, dahil nakasanayan mo na, tuloy-tuloy na. Ang hirap makasanayan ng isang bagay, lalo kung hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya siguro if there's one thing that I want to talk about, we can never get used to something na hindi naman yun ang will ni Lord. Pero ngayon sa mundo, grabe, dami mo makikita sa mundo, tanggap na nila kung sino sila. Tanggap na nila kung ano sila. Tanggap na actually nila kung bakit nangyayari yun, kahit ayaw nilang mangyari yun. Baka isa kayo doon. Ako, chinik ko yung sarili ko after making this message. Sabi ko, Lord, ano ba yung mga nakasanayan ko sa sarili ko na ayoko naman, pero dahil nasanay na ako, wala na akong magawa, tinatanggap ko na lang. Kaya this time, nagsimula akong mag-uproot, magtanggal ng mga bagay na kahit nakasanayan ko na, kailangan hindi pwedeng ganito. I need to improve myself. I need to improve the people, empower people. Kailangan
hindi ko makasanayan yung bagay na hindi naman dapat sinasanay o pinapractice. God did not save us just to survive. Tandaan nyo, niligtas tayo ng Panginoon hindi lang para laging makaraos sa buhay. Yung isang kahig, isang tuka, may trabaho, may pagkain. Hindi tayo ganun sinani ng Panginoon. He saved us to grow, to change, and to become a better person. Sabihin nyo nga po, change, growth, and betterment. Kailangan tayong magbago, lumago, at kailangan nating maging mas mabuti kaysa dati. Magandang pag tinatanong kayo ng mga tao, uy, kumusta? Ay nako, salamat sa Diyos, mas mabuti kaysa dati. Mas mabuti kaysa kahapon. Mas mabuti kaysa nung last year. Kasi yun naman dapat talaga yung buhay eh. Getting better and better and better. Kasi if not, you're either getting older and older, weaker and weaker. Ang end up lahat ng yan, dying, death. Yun lang yung end up. Pag ang buhay mo, palungkot ng palungkot, magkakasakit ka. Pag ang buhay mo, pakonti ng pakonti, mauubos ka. Pag ang buhay mo actually, sa totoo lang, pasikip ng pasikip, liliit lahat. Mundo mo, pananaw mo, paningin mo, mga tao sa paligid mo. Why? Because you're not growing. Hindi tayo nagdi-decide na, Lord, you are so big, why I'm so small? Na Lord, ang laki-laki ng pangarap mo, ng kagustuhan mo, ng kayamanan, kasaganaan mo, bakit ganito yung buhay ko? Kaya nga nung marinig ko yung kanta, sabi ko, hindi ako pwedeng masanay pala sa ganito. Biro mo yung nakakangiti ka kahit binabaha yung bahay mo. Okay naman, at the same time, magandang di ba? Pag tinitignan ko, magandang attributes, magandang ugali, na kahit may problema, nakangiti. Kaya lang ang problema, ang ending, nasanay ka ng nakangiti, nang may problema, wala ka nang ginagawa. Ang gandang attributes ng mga Pilipino na natatapakan na, pero nakasmile pa din, pero ang problema, hindi ka na umaangal. Hindi ka na nagagalit at sasabihin mong, this must stop. Kailangan matigil na ito. Kumbaga, hanggat we allowed, wala tayong magagawa. Because you cannot complain on what you tolerate. Hanggat tinotolerate mo isang bagay, kasi hindi ka naman nagko-complain eh. So, huwag ka mag-complain, tinotolerate mo eh. So, ang totoo, you were not created to cope with life, but to conquer it. Dati akala ko, kailangan makasabay lang ako. Makakope lang ako. Yung pala, I need to conquer it. Kailangan mapagtagumpayan ko yung relationship, yung sickness, yung pressures, frustrations, disappointment. Kailangan yan, mapagtagumpayan. Hindi po pwede kasi. Alam niyo, sa totoo lang, kawawa yung mga taong makakapaligid sa atin, mai-stuck kasama mo pag you are not deciding, nagdi-decide na, sige na, magbabago na ako, Lord. Aayusin ko na. Kasi ngayon, na-realize ko talaga, hindi tayo binabago ng Diyos. Kasi siya ang sisisihin natin pagka hindi tayo nagbago eh. Dahil hindi kanya binago eh. So kung may mga taong mapaparusahan, mahihirapan sa buhay, Diyos ang may kasalanan. Ang ginagawa sa atin ng Diyos, tinatanggap tayo ng buong buo. He accepted us totally, purely, kung ano ka, kung sino ka. Ngayon, magbago ka. Sabi mo nga sa katabi mo, tanggap kita. Kaya magbago ka. Ganun ang Diyos eh. The Lord accepted us for who we are. Past mo, present mo, future mo. Kahit anong nakaraan mo, ano yung meron ka ngayon at ano yung magiging kinabukasan mo, let me tell you straight, tanggap ka ni God. Tanggap tayo ng Diyos. Kaya alam nyo kung ano mahirap, hindi ka tanggap ng tao kasi ayaw natin magbago. Ang God, kahit tayo tanggapin buong buo, pero hindi mo maipapangako yan sa mga tao na tanggapin ka laging buong buo. Why? Eh, hindi naman siya Diyos eh. Hindi naman siya ganun kalawak mag-isip katulad ng Diyos. So, hindi lahat tatanggap sa'yo. Naniniwala ba kayo doon? Na hindi lahat maniniwala sa'yo? Na hindi lahat papalakpak sa'yo? Hindi lahat matutuwa sa'yo because you cannot please everybody. You cannot please everybody. Ako tanggap ko yon. Na hindi lahat gusto ako. Hindi lahat natutuwa sa akin. Alam ko naman yun eh. And I will never push myself into all the people. Alam ko lang gawin, alam nyo kung ano, basta ang mahalaga sa akin, natutuwa, tanggap ako ng Diyos. Minsan, alam nyo, encouragement na yun sa inyo. Kung nabasted kayo, na-reject kayo, hindi kayo natanggap ng trabaho, na-decline yung PowerPoint, presentations, or offer, or proposals, ang pinakamahalaga, ang talagang source at meron tayo, natanggap tayo, recognize tayo, walang iba kundi ang Daddy God natin. Amen? John 10:10. I have come, sabi ni Lord, to give life.
In specific niya, no, teka, not life. Not only life. I have come to have it more abundantly. Sabi niya, naparito ako para magkaroon kayo ng buhay. Pero Lord, buhay na kami. Ano pa kailangan namin? Hindi kasi yan yung totoong life eh. Ang gusto ko, buhay na masagana. Pero pag inilaliman mo pa ng gusto, yung heart ni Jesus about what is really abundant life, alam niyo, minatuklasan ako. Minatuklasan ako about abundant life. Kasi dati, pag inisip natin yung abundance, alam niyo, isip natin, accumulations, possessions. Bakit ka masagana? Ang daming meron ka eh. Ba't masagana ang buhay? Daming pera, daming pagkain, daming sasakyan, daming bahay, daming pangarap, daming travel, daming friends. So yun ang abundance. Yun ang possessions. Na-realize ko, hindi pala yun. Hindi pala yun ang abundance. Ano? Ang totoong abundance, hindi yung nasa iyo. Ang totoong abundance, yung napamigay mo. Alam niyo ba ang totoong abundance? Hindi yung nahahawakan mo. Ang totoong abundance, yung nabe-bless mo. Yung nabibigay mo sa iba. Kaya kung ayaw mong mamigay, abundant ka lang, bundat ka lang. Pero hindi ka actually blessed. Why? Ang totoong abundance, yung kanyang possession, willing to give it out. Pansinin niyo, maraming mga abundance in pera, pero kuripot. Maraming may mga bagay na meron sila, pero hindi ka mapagdamutan man lang ng konti. So, hindi rin pala abundance yun. So, hindi lang buhay, masaganang buhay. Ano yung masaganang buhay? Namimigay. Ano yung masaganang buhay? Nagsishare. Nagsishare. Hindi lang humihinga, kundi umuunlad, nagbabago, nagiging maayos na tao. Ang abundance pala, you are becoming a better person by other people. Dati akala ko, to be better is to treat yourself well. Pero to be better now is to treat other people and then other people will treat you good. Ngayon, nare-realize ko na unti-unti yung life. Na ang para maging better person ka, hindi pagalingin mo, pahusayin yung sarili mo. Ang pinaka-best gift mo na binibigay sa tao, kasi pinahuhusay mo yung sarili mo, hindi para sa'yo, para sa kanila. So you know what's the best gift to give? So take care of yourself so you can take care of other people. Hindi kagad yung I'll take care of you. Hindi. Tinetake care mo yung sarili mo muna kasi hindi ka makakapag-alaga pag ikaw din may problema, di ba? Di ba ang hirap magbigay pag ikaw salat? Ang hirap mam-bless pag ikaw hindi bless in many areas. Kaya una, ang totoong kasaganaan ng buhay pag nagsisimulang mas dumadami yung mga responsibilidad natin for other people. For other people, nagsisimula mo mas intindihin yung asawa mo. Kasi simulan mo mas ibig sabihin, alam nyo kung ano, nagiging abundance ka na. Huwag tayong masanay. Alam nyo maraming tao, sanay sa hirap. Sabihin nyo nga, hirap. Huwag kayong masanay sa kahirapan ng isip. Never allow that. Huwag kayong masanay. Yung iba sa inyo, alam nyo, Pastor, sanay na po kami dito sa ilalim ng tulay nakatira. Pastor, tanggap naman po namin na ang katabi kong matulog, mga bungo sa sementeryo. Tanggap na po namin, kaya nga i-address ko ngayon yan sa inyong lahat. Why? Because many of our people, ang taas ng percentage natin, nakatira sa mga lugar na kung saan ang dami namang pwedeng tirhan eh. Pero I'm starting really radically to speak into your heart, coming from my heart, hindi para mag-itaas ng posisyon o status. Hindi yun eh. Kundi baka lang, pero kung trip nyo talaga doon, maraming gustong-gusto nyo talaga doon, binibigyan kayo ng chance na tumira sa tapat ng Boracay, pero mas gusto nyo sa Burak, wala akong magagawa doon. Di ba? Gusto nyo tapat ng Boracay, ang ganda-ganda naman sa Boracay. Tapos may option pala, may nag-offer, hindi Pastor, mas gusto namin sa Burak kaysa sa Boracay. Wala akong magagawa doon. It's your choice. Pero kung may options naman, sabihin nyo nga options. Ang problema, hindi mo lang pinipili kasi nasanay ka na. May mag-o-offer naman palang magpapaaral, kaya lang ayaw mo nang mag-aral, nasanay ka ng tambay eh. May nag-o-offer naman palang trabaho, kaya lang ayaw mo nang magtrabaho, nasanay ka ng pinakakain lang eh. Pwede naman pala, kaya lang nakasanayan mo lang. Marami naman palang sideline,
Marami naman palang studies, marami naman palang pwede mong gawin extra. Pero dahil nasanay. Sabihin nyo nga po, nasanay. Disclaimer, hindi masamang maging mahirap at hindi kasalanan yon. Tama? Pero delikado kapag masanay ka na ang mindset mo, hanggang dito na lang ako. It's okay to be poor. Pero ang hindi okay, yung ito, wala eh, ganito lang talaga kami, pastor eh. Tanggap na naman namin na hanggang dito lang kami. Ito lang yung kaya namin kitain, ito lang yung kaya namin kainin, ito lang yung kaya namin tirhan, okay na yun. That is where actually real poverty comes in. Doon pumapasok ang totoong kahirapan. Di ba, pastor, ang kahirapan, walang pambayad ng upa, walang tubig sa bahay, walang kuryente, walang makain, yung ba yung kahirapan? Hindi po. Hindi po. Eh, pastor, wala kaming kuryente. Bago kami makakain, walang halapag dyan. Kailangan hahanapin pa namin yung pagkain. Wala kaming magandang bahay, pastor. So, di ba mahirap yon? Hindi po. Kasi may mga tao nuknukan ng yaman, pero gusto pupunta doon sa bago niya kainin, huhulihin niya muna. Bago niya kainin, yung bahay niya, tent lang. Ang gusto niya lang, nandun pa, camping-camping lang siya. Mahirap ba yon? Wala siyang pera, wala siyang kailangan lang niya, nature. Pero balikan mo sa talagang ano niya, meron talaga siyang pera, pero sa kanya, mas gusto niya yung ganon. Look at this. Anong kahirapan? Sa totoo lang, ang kahirapan, sana maintindihan natin, hindi siya condition. Ano siya? Identity. Poverty is not condition. Poverty is identity. Yung pag in-identify mo, meron akong sinend sa NLT Responsibles group at saka sa aming pastoral group, meron akong sinend doon yung mga dahilan bakit mahirap ang isang bansa. Kung bakit mahirap ang isang bansa. Nandun, sinend ni Nika, lahat yung mga dahilan. Panoorin nyo sa mga sinendan ko noon. You will realize, oo nga, no, totoo, no? Dahil sa totoo lang, hindi ka nilikha ng Diyos para manatiling kulang sa pag-asa, pangarap o diskarte. Pastor, mahirap na talaga ako sa diskarte. Pastor, talagang wala ka namang maaasahan sa mga anak ko eh. Wala namang maaasahan sa mga tao sa paligid ko eh. Alam niyo ba na hindi tayo nilikha ng Diyos na ganun? Walang i-create si God na something na talagang lalagyan ka na niya ng mindset na wala kang pag-asa. Walang kinikreate si God ng anything. Anything. Alam niyo ba, even in the smallest insect, from a huge, big na mga malalaking mga hayop hanggang sa pinakakaliit-liitan, lahat sila, sa totoo lang, nilikha ng may pag-asa. Kahit gaano ka-worse ang climate, kahit gaano ka-worse ang space, ang lugar, ang condition, lahat sila nilikha na mabubuhay kami. Pumunta kayo sa pinakamaiinit na lugar, may buhay. Pumunta kayo sa pinakamalalamig na lugar, may buhay. Why? They were all created actually to live. Hindi lang to survive, to live. Talagang para dun sila eh. So hindi sa totoo na walang pag-asa. Meron. Sabi mo nga sa katabi mo, may pag-asa. Hindi masama ang magsimula sa wala. Taas ang kamay ng mga wala. Walang pera. Pare-parehas tayo. Sa bulsa. Look at this. Hindi masama na magsimula sa wala. Alam niyo kung ano masama? Yung dun ka natatanda. Masama, nung umpisa nagsimula ka sa wala, tapos lumipas yung 1 year, 2, 3, 4, tapos nabuhay ka hanggang 60, 70, 80. Tumanda ka nang hindi ka nagkaroon. Alam niyo kung anong problema? 3. Una, walang nagsabi sa'yo. Pangalawa, may nagsabi sa'yo, hindi mo pinakinggan. Pangatlo, pinakinggan mo pero hindi mo tinuloy. Di ba gano'n naman nangyayari sa atin? Walang nagsasabi, lack of knowledge, rejected knowledge, forgotten knowledge. They stop, they reject, and they never continued. Sa kaalamang meron sila. Pwede naman, nalaman mo naman na mas tama ito, dapat gawin ito, itong mga bagay na ito, ini-empower ka ng church, ng Christ,
ng people, ng family, ng Holy Spirit, ng lahat ng mga klase ng support system na kailangan natin, nandiyan naman pero ang nangyayari, hindi nangyayari yon. So where you start does not have to be where you stay. Ngayon naiintindihan ko na to. Kung saan ka nagsimula, hindi ibig sabihin dun ka na dapat magstay. Yung iba nagsimula ng walang trabaho, hindi ka na dapat magstay sa walang trabaho. Nagsimula sa galit, nagsimula sa pagbagsak, nagsimula sa panghihina. Marami, alam nyo, nung pumunta dito, nanghihina. Nung pumunta dito sa church, bago maging bagong tao, pagkakaroon ng bagong kaisipan, nung pumunta dito talagang walang-wala eh. Nung pumunta dito talagang hinang-hina eh. Nung pumunta talagang dismayado. Pero habang nakikinig siya every Sunday, habang nababago yung isip niya, lumalakas, nababago ng nababago. Ang challenge is yung ang tagal-tagal mo doon, tapos wala nababago. Alam niyo po ba, lahat ng sitwasyon temporary. Sabihin niyo, temporary. Pero yung potensyal, eternal. Yung potential natin, eternal yan. Potential para maging ibang tao, maging better. Naku, walang ano yan. Kaya may sikreto kong sabihin sa inyo. Hindi totoo yung second chance. Bigyan mo ko ng second chance, hindi yung totoo. Kay Lord, walang katapusan yung chance. Walang katapusan actually. Tuloy-tuloy siya, eternal siya. Yung sitwasyon natin, temporary yan. Kahit ano pa yan. Whether emotional, financial, or social, or economical. Lahat ng mga nararanasan natin, temporary lang. Yung nararamdaman mo ngayon na mas malungkot, temporary lang yan eh. Pero yung nararamdaman mong masaya, temporary lang din yan. Kung marami kang pera, mauubos din yan. Kung wala ka namang pera, magkakaroon ka din. So ano yun? Temporary lang lahat. Sabay-sabay tayo, temporary. Pero yung potensyal na magbago yung sitwasyon, kondisyon, emosyon, lahat ng klase, eternal. Ibig sabihin, hanggang buhay tayo at nakatingin ang buhay kay Kristo, may pag-asa talaga. May potensyal talagang magbago. Kaya wag po kayong maging mahirap. Yung iba, alam nyo, saan mahirap? Mahirap kausap. Yung iba mahirap kausap, hindi mahirap sa pera. Yung iba naman, mahirap makita. Lagi nagtatago. Mahirap matagpuan. Kaya pag sabi, ayoko nang maging mahirap. Lahat na yan. Ayoko nang mahirap kausap, mahirap na matagpuan, mahirap sumipot, mahirap tumupad ako, bigay, lahat na lang. Mahirap para sa kanya. Bakit? Nasanay. Yung iba sa inyo, sanay na pagkakumain 6 na beses. Usually, dapat 3 lang. Pero iba, 6 talaga. Mag-aalmusal, tapos mag-i-snack. Manananghalian, tapos mag-i-snack. Tapos maghahapunan at mag-dinner snack. Midnight snack, wala pa 7, parang 7 pa yata. Iba pa yun pag naboboring siya. Yung iba, hindi namang gutom, bored lang. Nababato lang kaya kumakain pero hindi nagugutom. Why? Nasanay ka na kasi na dapat ang bibig mo may nginunguya. Nasanay ka na kasi na dapat kumakain ka. Pansinin nyo parang body clock yung paggising. Pag nasanay na kayo na mahirap sa'yo ang bumangon, mahihirapan ka talaga. Pag nasanay kayo na mahirap, iba sa inyo, alam nyo saan nasanay? Nasanay kayong hindi nagsisipilyo. Yung iba nasanay na hindi naliligo araw-araw. Tama na yung kasanayan na yan. Huwag kayong masanay maging mahirap. Please. It's not good. Huwag kayong masanay na maging mahirap. Simula po ngayon, alam nyo, yung maririnig nyo ngayon, because I'm a responsible father of the house, I will try my very best. Every Sunday, araw-araw, para bigyan kayo ng mindset na hindi pwedeng ganito. Kailangan wag akong masanay na mahirap. Alam nyo, pangalawang mahirap masanay, yung iba sanay ng humingi. Lagi na lang, ang buhay ng Kristiyano ay kalabit. Laging kalabit, penge. Stop na yon. Huwag na kayong masanay humingi.
Yung iba sa inyo, napansin ko, ilang taon nang umaati ng New Life, pero ni minsan hindi ko nakitang tumayo at nagbigay sa offering. Why? Hindi siya sanay nagbibigay. Sanay siya humihingi. Kaya di pansin, hindi siya makatayo kasi konti lagi nabibigyan niya. Kasi nga sanay lagi hingi. Puro kabig. Walang. Yung iba sa inyo, dapat itulak na eh. Kasi puro kabig. Nasanay na hindi nagtatights, hindi nag-o-offering. By the way, mga pastor, i-check ko yan mamaya, ay Pastor Irene, ha? Kung nasanay na hindi nag-give, ha? Why ba hindi nasanay ng ganun? Look at this. Kailangan masanay tayong maging giver. Alam mo sabi ni Lord, mas mapalad ang nagbibigay kesa tumatanggap. Hindi ba mas mapalad ang nagbibigay at kesa sa binibigyan? Parang parehas lang yata yun. Look at me. Huwag kayong masanay na humihingi. Huwag kayong konting kibot, tatawag, Mars. Ano kasunod? Pautang. Huwag kayong masanay na ganun. Kakatakutan kayo ng mga tao kahit wala kang maskara. Totoo lang, kumakato ka pa lang, tak, tak, tak. Mars, nandiyan ka ba? Wala. Kasi sanay na kada kakato ka, manghihingi ng toyo, manghihingi ng suka, manghihingi ng may kaning lamig ka ba dyan? Kada kakatok, manghihingi. May mga tawag na nakakatakot sagutin. Tama o tama? Bakit? Alam mo, pag tumawag siya, may kailangan. Kaya tatawag yan, may kailangan lang. Why? Nasanay na yung mga tao na lagi ka na lang nanghihingi. Huwag tayong masanay manghingi, matuto tayong tumayo. Amen? Masanay naman tayo ngayon na nakikipag-unahan ka. Saan? Ako na, magbabayad. Ako na, yung ganon. Nakakatuwa minsan, di ba, sa jeep, magkikita kayong dalawa ng classmate mo o kasama mo sa trabaho, tapos nag-uunahan kayo magbayad. Pero ikaw, wala naman pala talagang pera. Plano mo nga magwa 1, 2, 3 ka eh. Pero kunwari ka lang, best actor ka din. Ako na. Pero kung... Yun yung mga moment na, thank you, Lord. Hindi ako nag 1, 2, 3. Pero umarte ako ng may pera, at least. Nakipag-unahan ka kunwari. Huwag na kayo masanay na nanghihingi lagi. Please. At pag manghihingi kayo, come on, look at me. Pag manghihingi kayo, ipangako nyo sa sarili nyo, gagawa ako ng paraan makabawi sa taong to. Pangako nyo sa sarili nyo. Pag may hiningi kayong oras, hiningi kayong pabor, hiningi kayong mga bawat bagay to anybody, sabihin sa sarili nyo, hindi man pera kasi wala ako nun, pero pagmamahal, panalangin, pasalamat, oras. Gratitude, gratefulness, thank you. Thank you, binigyan mo ako. Thank you, pinahiram mo ako. Thank you, maging gratefulness. Maging thankful. Why? Para nasasanay yung mga tao na hindi ka puro hingi. Nagbibigay ka din. May panahon ng pagtanggap ng tulong. Amen. Pero may panahon din naman na dapat ikaw ang tutulong. May panahon doon. May panahon na talagang nung unang kailangan ka talagang tulungan. Why? Kasi talagang lugmok ka eh. Pansin niyo, nananawa din yung tao katutulong. Nung una, tinulungan ka kasi naghihingalo ka eh. Di ba? Tinulungan ka eh. Pero nung pangalawa, hindi ka na naghihingalo, langu-langu ka na sa alak eh. Hindi ka na tinutulungan kasi nga nung una talaga naghihingalo ka, kaya ka tinutulungan. Kasi kailangan mo eh. Pero nakitang mas malakas ka pa sa kalabaw, gusto mo pa tinutulungan ka pa rin, minsan ang pagtulong, hintuin. Minsan alam niyo, ang tamang pagtulong, stop na yung tulong. Minsan that's the best way to help people, wag nang tulungan. Para lumalakas. Masanay kayo na wag naman kayo palagi ang tinutulungan. Sabi mo sa katabi mo, tumulong din. Bakit? Bakit? Tingnan niyo ito. God gives. Alam niyo kung ano binigay? For everybody. Pastor, sila lang yun, hindi ako. That's not true. Ito for everybody. Number 1, God gives ability, skills, strength, wisdom. Lahat yan, binigayaan, yung skills na yan, yung talent na yan, yung strength na yan, yung wisdom na yan, for free. For free. Ano lang gagawin mo? Avail. Libre yan. Ang gagawin mo lang, kunin. May strength na available, magpakalakas ka. Pastor,
Ayokong lumakas. Magpakalakas ka. Ayoko nga. Magpakalakas ka. Ayoko. Walang pilitan. Parang ganun yung iba, hindi lang sinasabi ng bibig eh. Hindi lang sinasabi ng bibig eh. Pinalalakas na kayo sa mga preaching, sa mga ano, pero pagkatapos nito, wala pa rin nangyari. Pero sinasabi niya, di ba? Be strong, be strong, be strong. Daming verses sa Bible. Nang dami, I can quote siguro mga 5. Na puro be strong. About finding the strength in God. Your refuge. Ang dami pala. Siguro 15 I can quote. Na puro strength, puro courage upon Him na available talaga. Kaya lang, alam mo yung ginagawa ng mga tao? Hindi naman ina-avail. Sayang. Dapat, from palaging nanghihingi, magiging marunong magbigay. Dapat yan ang ending. Nasanay akong nanghihingi, after nito, ako naman ang hihingan. Sabi mo sa katabi mo nga, pahingi. Dadating yung time, tayo naman. Alam niyo, ang desire ng pastor ninyo, from dependent, magiging responsible and resourceful. Dati, lagi kayo nakasandal sa balikat niya. Alam mo kung ano maganda? Alisin mo yung ulo mo. Sabi mo sa kanya, ikaw naman ang sumandal. Amen! Hindi yung nakasandal na yung ulo mo, pwede padantay pa. Ulo lang. Yung iba, sinandal yung ulo. Kasi ang kailangan ng ulo, alam niyo bakit sinasandal ang ulo sa balikat? Ayon sa Pilipinong psikolohiya, sinasandal ang ulo sa balikat kasi pagod ang kaluluwa. Pagod sa kakaisip, pagod sa problema. Kaya yung ulo na lang at least malagyan niya lang ng something na ano, para yung mga tulok tumulo sa kabila. Para lahat ng mga toxic, yung sasabihin ng isip mo, I have someone to lean on. A shoulder to cry on. Nare-rest ang mind. Yun lang ang purpose nun, nare-rest ang mind, pero hindi ka talaga nare-rest ang buong body mo. Ang kailangan lang minsan ng utak, alam nyo ano, yung presence na sinasabing, it's okay. Pero pagkatapos nun, tamayo ka na. Alam nyo iba, hindi. Ang gusto iba, sasandal yung ulo, susunod yung kamay, sasandal yung ano, para sabi, buhatin mo na ako. Sabay-sabay tayo, sabi mo sa katabi mo, ulo lang. Why? Come on, look at me. Ang biyaya ng Diyos, hindi lang pangtawid. Ano? Pangangat. Narinig ko to sa maraming pastor. Kumusta ang church? By the grace of God, pastor. By the grace of God, nakakatawid. Kumusta ang trabaho, ang business? Sa awa ng Diyos, nakakaraos. Sa biyaya ng Diyos, nakakatapos. Sa biyaya ng Diyos, nakakatawid naman. Ang biyaya ng Diyos, hindi pantawid lang, pangangat yan. Yung grace ni Lord, sa umpisa ka lang itatawid. Pero ang grace ni Lord will need to be multiplied. And when grace and peace be multiplied, alam nangyayari sa tao, nag-a-arise. Nag-rise up. Bumabangon siya. At least naitawid ka nung una. Ano yun? Lagi ka nalang itatawid sa baha? Sabay-sabay tayo. Sabi mo nga, may paa ka. Ilusong mo. Yung iba ayaw mabahaan. Gusto laging paa niya nababaha. Gusto yun, ikaw yung haharap, ikaw yung makikiusap, ikaw yung magtatrabaho, ikaw mag-i-initiate. Lagi na lang nagpapakarga. Grace is not only to rescue us. What is grace? To raise you. Hindi lang to rescue, to raise you. Pag dumating yung grace ni Lord sa buhay natin, ni-rescue tayo nung una. Pero ang next na, nire-raise na tayo sa pangalawa, pangatlo, sunod-sunod na. Kaya when things are not rising up in our lives, alam niyo kung anong kulang? Hindi grace. Pag hindi umaangat ang mga bagay sa buhay natin, hindi na biyaya ng Diyos ang may problema. Ano na? Tayo. Tayo na. So again, don't just be a receiver of blessings. Huwag lang po tayong tatanggap ng blessing. Ano maganda? Sabay-sabay tayo. Sabihin nyo nga, channel. So hindi lang receiver ng blessing, channels of blessings. Dapat ang nangyayari, yung blessing naman, ang lumalabas. Ito iba naman. Kanina, sanay mahirap.
Yung iba, sanay nang nanghihingi. Eto maraming problema ng madami. Sanay na emosyonal. Sanay sa emosyon. Lagi na lang doon sila palagi nakadepende in what they feel. Sa emotions nila. So ano dapat? Masanay na maging matatag. Masanay na maging matatag. Huwag kayong konting kibot, nagtatampo. Pakinggan niyo si Pastor Herbie. Hindi masama ang umiyak. Sabay-sabay tayo nga. Sabay-sabay tayo. Hindi masama ang umiyak. Ano masama, Pastor? Kung ang emosyon na lang nagpapatakbo ng buhay mo. Pagka kayo nasasaktan, umiyak. Pagka kayo nalulungkot, umiyak. Alam mo, nalulungkot ka. Tatatawa ka. Pag nalulungkot kayo, magandang umiyak. Amen. Pero hindi yun ang magpapatakbo ng buhay mo. Nakaiyak ka na eh. Tapos na yun. Nakalungkot ka na eh. Okay na yun. Alam mo, next na gagawin na? Umayos na. Hindi po pwedeng emotion na nagpapatakbo ng buhay natin. Feelings are real. I'm not defying it, dismissing it, or invalidating any feelings. It's real. Totoong nararamdaman natin yung feelings na yan. But they are not always right. Alam nyo ba, hindi dahil naramdaman mo tama. Yung iba nakaramdam ng lungkot, pero baka naman di ka naman tamang nalulungkot. Pero hindi ko din ina-invalidate na huwag kang malungkot, huwag kang umiyak. Pero minsan, suriin mo din. Baka naman nalulungkot ka, pero hindi tama yung kinalulungkutan mo. Baka naman nagagalit ka, tama naman yung nararamdaman mo, pero ang problema, hindi tama, na iyon ang kinagagalit mo. Baka mamaya hindi mo naman dapat ikagalit yun, tapos nagagalit ka. Hindi mo naman dapat ikalungkot yun, pero nalulungkot ka. Maraming tao, hindi naman dapat ikainis yun, pero naiinis. So anong gagawin? Huwag payagan na yung emosyon or feelings ang magpapatakbo sa mga buhay natin. Huwag tayo mag-iisip ng kung ano-ano na hindi magiging maganda kasi hindi yun ang tama. God gave us what? Self-control, wisdom, and discernment. That's for everybody. Bibigyan ka ng self-control, bibigyan ka ng wisdom, bibigyan ka ng strength, bibigyan ka actually ni Lord ng discernment. Ano ba yung discernment? Malaman mo na, teka, oo nga no, bakit ako nalulungkot? Ba't ako nasasaktan? Ba't ako napufrustrate, naiinis? Pagkatapos yung magwala, tanungin niyo yung sarili niyo, ba't ako nagwala? Pagkatapos mo mag-inom dahil sa problema, tanungin mo yung sarili mo, ba't ako nag-inom? Nakautang tuloy ako ng malaki sa tindahan. Tanungin yung sarili niyo, bakit ako nanakit? Minsan, alam niyo magandang tanungin, ba't ko nasuntok, nasampal, nakurot, napalo? Tama ba yun? After that, ang ginagamit mo na, discernment. Sabi niyo nga, discernment. So again, hindi lahat ng nararamdaman dapat sundin. Nabasa niyo na ba yung sinabi ni Saint Donna Cruz? Chapter 2, verse 3. Kapag ang puso, ano na sunod? Wala ka nang magagawa. O, ganito gawin natin. Taas yung kamay niyo. Saka ito. Lagay dito. Hindi po dahil tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Hindi yun totoo. Kahit krus yun, hindi yun si Hesus Kristo. Si Donna Cruz lang kumanta nun. Kapag tumibok ang puso, wala nang magagawa, may magagawa. Pastor, tumibok ang puso ko sa kanya. May asawa na siya. Kahit ano pa yung tumitibok dyan, may asawa na siya, hindi pwede. Why? Hindi nga pwedeng dahil sundin, dahil tumibok eh. Ano dapat sundin? Katotohanan. Sabihin nyo nga, katotohanan. Gagawa ako ng kanta. Kapag ang totoo, ay wag na nga. Dapat sundin ang katotohanan, hindi puso na nararamdaman natin. Bakit? Alam nyo ang maganda sa feelings kung ano? Indicators. Pero hindi dictators. Madalas sa atin, ang feelings, dictative. Dinikta niya sa'yo kung ano yung sasabihin mo, gagawin mo, pupuntahan mo, pipirmahan mo, aayusin mo dahil sa emosyon. Feelings, hindi masama emotion. Yung feelings are results of emotions.
Yung emosyon, God-given yan. Yung feelings, yun yung respond mo sa emosyon mo. So, ang nangyayari ganito. Yung feelings, dahil nandyan, nasanay ka na konting kibot, tampuhin ka, walk outin ka, sigawin ka, bugnutin ka, tampuhin ka. Nasanay ka na doon. Tingin kayo kay pastor. Minsan, defense mechanism yan ng iba. Pag gusto mo siyang i-correct, ang gagawin niya, magtatampo siya. Pag gusto mong pag-usapan ng problema, ang gagawin niya, mag-hysterical siya. Pag gusto mong talakayin yung solusyon, magwawala siya, kaya ang gagawin mo, matatakot ka ng pag-usapan. Hindi mo na tuloy ma-communicate yung totoong nasa puso't isip mo kasi alam mo magtatampo siya eh. Alam mo magagalit siya eh. Kaya pag sinabi mo, alam mo, pwede ba natin pag-usapan? Bakit natin pag-usapan? Alam mo, ayan na. Sige, wag na. Wag na natin pag-usapan. Why? Nasanay ka na kasi. Na yung mga tao ganyan. Kaya alam niyo kung ano, ito yung bagay na sinabi ko sa sarili ko, I will decide myself to confront what needs to be confronted. Sabi ko, dinesisyon ko na. Ko-confront ko yung mga tao pag kailangan confront kahit na masasaktan siya. Sabihin ko yung totoo. Why? Kasi, kailangan if you love the person, rebuke it openly. Because that is better than secret love. Open rebuke is better than secret love. Mahal na mahal ko siya, pero hindi ko siya i-rebuke. Mas magandang i-rebuke mo na siya. Kaysa mahal mo lang siya, pero hindi mo siya tinutuwid. Why? Maturity is when decisions are led by truth, not by mood. Alam mo, kailan mo makikita mature ng mga people? Pagka yung kanilang mga desisyon, led ng truth. Hindi ng mood. Hindi ng mood. Yung iba alam nyo kung ano? Moody. Moody. Kaya lang naglalambing yan, nasa mood. Pero pag yan, nagka-problema niya, ang lambing niyan may kalmot. May pangil, may sungay, may buntot. So it's time. Huwag kayong masanay sa mga emosyon nyo. Huwag kayong masanay sa mga emotional na mood natin. Pang-apat, sanay wag masanay na ikaw ang burden. Remember your value. Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon. Yung may pagbabanta. Hindi, simula ngayon. Yung may pagbabanta, sabihin nyo nga, simula ngayon. Hindi na ako pabigat. Alam nyo, may natutunan ako, by the way. Sa isang, kaya maganda minsan nanonood ka ng mga dating pelikula, merong sinabi si Philip Salvador. Kaya, akala nyo ba sa Bible ka lang matututo? Hindi. Narinig ko kay Philip Salvador. Alam mo sabi ni Philip Salvador? Ay, hindi, si Fernando po Jr. pala. Sabi ni Philip Salvador, nakabimpong puti eh. Tinanong siya ngayon, ang sagot niya, yung alam ko, pero yung di ko alam, malalaman ko rin. Pinag-isipan ko yun eh. Kala niyo mababaw? Ang lalim nun. Yung alam ko, pero hindi ko alam, malalaman ko rin. Hawak ni Armalite. Totoo yun, yung mga alam nyo ngayon, alam nyo na, di ba? Pero ito yung next step. Dapat, yung hindi nyo alam, malaman nyo. Yun ang sinabi ni Lord eh. Knowing. Kailangan malaman nyo. Why? People are destroyed kasi hindi nila alam. Dahil sa Hosea 4:6, dahil sa kakulangan ng kaalaman, napapahamak ang aking bayan. Sabay-sabay tayo, sabihin nyo nga, ang di ko alam. Malalaman ko. Sabi nyo, malalaman ko rin. Mukhang ako lang pang-action, kayo pang Korean novela. Mas gusto niyo, ang hindi ko alam. Malalaman ko rin. Hindi ka pabigat. May ambag ka. Sabi mo sa katabi mo, may ambag ka. Tanyo, iba sabi may amag ka. Hindi, may ambag. Sabay-sabay tayo, sabi mo, may ambag ka. Why? God created us with purpose. God created us with gifts and potential.
Alam niyo, nilikha tayo ni God, may gift, may potential, may purpose. Ito na masaklap. Ito, marami sa inyo sinabi niya ito. Simula ngayon stop labeling yourself na istorbo ako. Stop labeling yourself na wala akong silbi. Please, wag niyo nang sasabihin, mahina ako. Madalas ay sinabi niyo na yan, sorry kung wala akong silbi. Sorry kung storbo ako, mahina ako. Why? We are all designed to contribute, not just to consume. Sa totoo lang, ang life sa akin ngayon, Pastor Herbie, what is life? Contributions. Ano ang buhay? Kung ano yung kinocontribute mo. Ganyan talaga tayo dinesign ni Lord. To contribute. Magbigay. You are not a liability. Anong tingin natin sa sarili natin? Possibility. Dapat huwag niyo tingnan yung sarili niyo ng mga pabigat. Tingnan niyo yung sarili niyo na pagaang. Pagpapala. Amen? You carry value, not weight. Ang binubuhat natin yung mga halaga. Yung mga tao na mahalaga. Hindi mga pabigat. Kailangan po maging awake kayo, gising. Sa bagay na binigay ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gising na. Isa pa, sabi sa kanya, gising na. Hindi lang tayo niligtas para patawarin. Niligtas tayo para tanggapin at baguhin natin ang ating mga sarili. Amen? Hindi lang po para tayo maging Christian o kung ano-ano, hindi yon. You know what God gives us? Bilisan ko lang. Ability to learn, power to choose, strength to stand again, grace to improve, spirit to overcome. Inisa-isa ko yan Ang daming pumapasok sa isip ko, pero what are these 5 major things, Lord, na binibigay mo talaga sa tao? Yan, yung 5 na yan. Pwede yung dagdagan hanggang 35. Pero at least 5 lang. Binigyan tayo ng kakayanan para matuto. Kapangyarihan para pumili. Lakas na tayuan ng isang bagay. Biyaya na mag-improve. Attitude, spirit, para magtagumpay palagi at ma-overcome. Ang biyaya, hindi lisensya para manatili. Yung grace, not license to remain the same. Pero kapangyarihan ito para magbago tayo. Sa araw-araw ng buhay natin. Ano lang gagawin? O upgrade natin yung mindset natin. Upgrade natin. Anong upgrade? From wala ako, sa may kaya ako. O, sabay-sabay tayo sabihin nyo nga, kaya ko na. Lakasan natin, kaya ko na. Ano gagawin namin, Pastor? Practice discipline. Maliit na pagbabago araw-araw. Maliit na pagbabago araw-araw. Ano pa? Control emotion. Pause, pray, then decide. Bago magawa po, kumalma muna. Tigil muna lahat ng sasabihin. Tigil muna lahat ng iniisip. Pause for a while. Tapos, then decide after you pray. Wag nang padalos-dalos. Ano pa? Add value. Magdagdag kayo ng value, ng halaga sa church, sa family, sa work nyo, sa asawa nyo. Magdagdag kayo ng value sa kanila. And finally, choose growth. Piliin natin yung growth. Piliin natin yung growth. Hindi instant, pero intentional. Piliin po natin yung paglago. O, ito na yung tanong. Ay, salamat, sinarado na ni Pastor. Here's my question. Sanay ka na ba o handa ka nang magbago? Tinatanong ko po kayo. Mamili kayo sa dalawa. Sanay ka na ba o handa ka nang magbago? Kung handa ka nang magbago, look at this. Huwag ka nang masanay sa kulang na pananaw, palaging umaasa, buhay na kontrolado ng emosyon, pakiramdam na pabigat ka. Huwag ka nang masanay doon. Ano lang gagawin? Masanay ka na saan? Paglago, pananagutan, katatagan, at pagiging pagpapala. Amen? We need to get used to this. Kailangan masanay na kayo dito.
masanay na kayo na ang babaw ng kaligayahan mo. Di ba sa inyo, ang hirap-hirap patawanin. Nagtumbling na siya lahat, sinuot na yung brief sa ulo niya. Ayaw pa rin tumawa. Hindi mo yung katabi mo, nakasumalmal pa rin hanggang ngayon. Alam niyo, gawin niyo, masanay na kayo na you're easy to please. Masanay na kayo na you are easy to be with. Masanay na kayo na you are easy to laugh. Easy to be happy. Konting kibot, nagpapasalamat. Konting kibot, humihingi ng pabor. Konting kibot, nasasanay na siya na palaging pagagaanin ko yung buhay ng iba. Amen? Pero pastor, ang dami ko nang nakasanayan. It's okay. Hindi lang ikaw, lahat tayo. That is why we have a chance to live. That's why we have a lifetime to learn, a lifetime to share. And that is why we always have people in us. Kaya palaging may tao po sa buhay natin para ipakita sa kanila na totoo ang Diyos na kayang magbago ng buhay natin kung tatanggapin natin yung pagbabago at didesisyonan natin yon. Amen? Tayo tayong lahat. Every head bow and eyes closed. Yuko natin yung mga ulo natin. Pikit natin yung mata natin para makafocus tayo. Panginoon, salamat po, Ama. Totoo, sa biyaya mo lamang. Sa kahabagan mo, sa pagmamahal mo. Kaya nakakaya po namin, Lord, na kahit nakasanayan na ang isang bagay, mabago kami uli. Mag-level up uli kami, Lord. We pray right now, kahit mga bisyo na hindi mabitawan, dahil nakasanayan na, naging habits na, Lord. Right now, because of the word we have heard, dahil sa salitang aming narinig, kahit ang mga bisyo, kahit ang nakasanayan na, Lord, magsisimula naming maihinto, magsisimulang mabago, Lord. Because of your grace, because of your divine empowerment. And so I pray, Lord, today, sa bawat isa actually sa lahat namin, kaming lahat na nandito po ngayon, Ama, kung ano man yung nakasanayan na hindi maganda at hindi tama, tulungan mo po kami, Lord, sa grace mo, sa lakas mo. Magawa po namin, Lord, na umahon sa paglugmok, tumayo sa pagbagsak, umalis sa kinalalagyan po naming nakasanayan. We don't want to get used to be sick. We don't want to get used, Lord, to be poor. Ayaw na namin ng sakitin, nagkakasakit palagi. Ayaw na namin, Lord, ng napapaaway palagi. Ayaw na namin, Lord, ng nasasaktan palagi, ng hihingi palagi, umaasa, nagiging pabigat, Lord. Ang gusto namin ngayon, Ama, kami naman, Lord, ang makatulong, makapagbigay, makapagdagdag ng halaga sa buhay ng iba. Ang nais naman po namin ngayon, Ama, kami naman, Lord, ang magiging lakas ng iba. Kung nasanay kami, Lord, na umaasa, this time, Lord, by your grace, by your mercy, kung nasanay po kami, Ama, na laging namamalo, laging nakasigaw, today, Lord, with your grace and strength, nagde-decide kami sa aming mga puso. Babaguhin po namin ito. Sa biyaya mo, Ama. Sa biyaya mo, Panginoon. Kung nasanay kami, Lord, na laging nag-aalala sa pera, natatakot sa pera pag nawawala. This time, Lord, sa biyaya mo, carefree life, worryless. We will trust to worship you. We will decide to trust you and to worship you, Lord. Kung nasanay kami na lagi kaming dapat chinachat, tinatawagan, tinetext, ina-update, pag hindi kami ginaganon, magagalit kami, magtatampo kami. Lord, even that small things, we decided to stop it, Lord. By your grace, by your mercy. Kung nasanay kami, Ama, sa mga bagay, Lord, na nakagisnan po namin, hindi nagsisimba, walang pakialam sa responsibility, hindi nagsiserve, dahil nakasanayan na namin, Lord, na we are just here to receive. Even that, we break it. Kung nasanay na kami, Panginoon, sa hindi pagbibigay, bilang pagtanaw ng utang na loob, pag-appreciate at bilang pagmamahal sa iyo, ng aming mga offerings, ng aming mga givings, today, Lord,
we stop that. By your grace and by your mercy. Kung nasanay na kami, Lord, na hindi nag-i-enjoy sa buhay, lagi na lang hirap ang lumalabas sa bibig, negative ang lumalabas sa bibig, hinihinto na namin ito ngayon, Lord. Today, another habits are being formed. Today, Lord, another routine are being made right now, Lord. Today, I pray and I release. Lagyan natin kamay natin sa dibdib natin. Simbolo yan ng pagpapakumbaba. Ama, salamat po. Tinatanggap namin ang pagmamahal mo. Tinatanggap namin ang biyaya mo. Tinatanggap namin, Panginoon, sa oras pong ito, Lord, ang walang hanggang pagpapatawad, pangunawa, pagyakap mo, pagmamahal mo. Pinupuri ka namin, Lord. Salamat po. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. And we give you praise and glory in Jesus' mighty name. Everybody shout and say,